Bakit malamig lang siya sa umaga at sa gabi? Pagkatanghalian na, mainit na. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, kumusta na po kayong lahat? Medyo matagal-tagal din bago nasundan yung huling vlog ko dito sa ating mga car aircon na tips and tutorials, diba? Kasi nga po, naging busy tayo doon sa isang channel natin dahil galing nga po kami sa Korea. Tapos nagkaroon pa ng konting aberya sa mata ko. Ito, nadali. Ayan mga ka-vloggers. Nung pag-uwi dito sa Pilipinas, natamaan ng hangin. Nung hinahanginan ko yung gulong si Everest natin. Kumalas po yung ano niya, yung hose. Ayan, tingnan nyo. Natanggal yung pito. Buti, hindi yung mismo matulis ang tumama sa mata ko. Pero mabuti na lang. At nandyan si Dr. Eclarinal. Shoutout sa iyo, Doc. Napakagaling na doktor. Napakahusay. Ang gaang ng kamay niya. Tinanggal niya yung bumaon. May bumaon kasi dyan sa mata ko na parang aluminum. Ang tagal niya nang tinatanggal. Pero napakahusay ni Doc Eclarinal. Dyan po sa harapan ng Jackson. O yung tinatawag na OCNHS, yung high school, no, ng Olongapo. So, salamat po ng marami sa iyo, Doc. So, mabalik tayo sa topic, mga ka-vloggers. Ito kasing topic natin ngayon, napakarami na po na mga ka-vlogger natin dyan ang nagko-comment. Napakarami, parang ito nga may pinakamaraming comment sa lahat yung tinatanong nila. Hindi ko lang alam kung nagawan ko na ng vlog noon, pero alam ko meron na, kaya lang sa dami, 200 mahigit na yung mga vlogs natin. So maaari yung ibang mga bagong subscriber hindi na nakikita yung iba. Kaya ang gagawin ko mga ka-vloggers, pipilitin kong isa-isahin, gawan ulit ng topic ang mga yon para magkakaroon kayo ng bagong mga ideas, no? Mapapanood ninyo kung di man ninyo hanapin do sa mga nauna ng mga vlogs. So itong topic natin, lagi nga tinatanong to bakit daw yung aircon nila malamig lang daw sa umaga at sa paggabi, kumbaga pag wala ng init ng araw, pero sa tanghalian tapat bakit mainit daw mga ka-vloggers, no? So kadalasan kasi mga ka-vloggers, ang dahilan sa mga ganyang pangyayari, no, pagka nilagyan namin ng gauge, nakikita na kagad niyan. Kadalasan na refrigerant ang problema. Kung kulang po ang refrigerant ng sasakyan ninyo, yan ang mangyayari. Hindi siya lalamig sa tanghalian tapat. Malamig lang siya sa umaga kasi low pressure pa siya. So, kumbaga, nakukuhang lumamig ng sasakyan, malamig yung sasakyan. Pero pagka mainit na at kulang ang refrigerant, hindi na kayang lumamig ng sasakyan. Yan na lagi ang nangyayari. Isa pa mga ka-vloggers, yun kulang yung sinabi ko ngayon. Pag sobra din po, hindi rin lalamig. Ganyan din ang sitwasyon mga ka-vloggers. So, paano ngayon paano malalaman? Unang-unang nga po, gaya yung sinabi ko, lalagyan ng manifold gauge. Kung wala namang manifold gauge pa, halimbawa, gusto nyo i-DIY, obserbahan lang para may malaman kayo. Kadalasan, hawakan lang ninyo yung tubo doon sa papasok na evaporator. Kapag kulang po ng refrigerant, mga ka-vloggers, yung suction medyo hilaw at yung hotline, yung maliit na tubong aluminum, hindi ganun kainit. Pero yung suction may konting lamig. Yung kulang po. Kung may sight glass, makikita ninyo puting-puti yun. Pero kadalasan kasi sa mga sasakyan wala nang sight glass. So, doon malalaman ninyo. Pag sobra naman ang laman, sobrang init naman ng maliit na tubo, tinatawag kong hotline, no? Aluminum na tubong papasok sa evaporator. At yung isang tubo naman, yung malaking tubo, yung suction,
nagpapawis ng hindi maganda, tumutulo minsan yun ng sobra, pero walang lamig po sa loob ng sasakyan mga ka-vloggers. Yun naman pagka sobra. May mga kaso rin na kung hindi refrigerant, kasi ang normal mga ka-vloggers pagka ganyan ng kwento, no, sinusubok mo ng kargahan, no, pagkakulang, at saka mauobserban kasi hindi ninyo madadiagnose ng maganda kung mababa ang refrigerant. Kung sobra, yun, pwede nyo bawasan, magno-normalize po yun. Pero kung kulang, kailangan nyo munang lagyan para maobserbahan, no, kung ano nangyayari. So ngayon, minsan nakargahan na ninyo, ayaw pa rin lumamig ng suction, ganun din, ayaw ding uminit ng hotline masyado. Minsan, ang problema po ay expansion valve mga ka-vloggers. Gaya nung vlog ko na sa Mitsubishi Adventure, na meron siyang ilang expansion valve. Yun, yung mga kasong ganun mga ka-vlogger sa expansion valve na yun, yan din ang nangyayari. Hirap siyang lumamig pagka mainit ang panahon. Dahil nga po, yung expansion valve, hindi na nagtatrabaho, nakapirme na lang. So, wala na siyang reaksyon. Ngayon, mga ka-vloggers, ano pa ang isang pwedeng problema sa ganyan? Sa gauge din makikita yon. Kung mahina ang compressor, minsan nangyayari din yun. Na kapag mahina, hirap na siyang mag-pump kapag mainit ang panahon. Dahil high pressure na, mataas na yung reading, makikita nyo sa suction naman yun, ayaw na niyang bumaba. Pinakita ko na rin at binlog ko po yun, yung paano malalaman kung sira na ang compressor mga ka-vloggers. Mga ka-vloggers pasensya na rin po at kung nakikita nyo laging parang nagluluhay mata ko kasi nga na-damage siya ng konti at kahapon lang ginamot siya na inayos ni Doc. Kaya medyo kung titingnan ninyo iba yung mata ko. Pero pinilit ko lang gumawa ng vlog para sa inyo kahit medyo blurred ang tingin ko sa camera dahil baka nami-miss na ninyo ako, sabihin nyo, kasi ang nakita ko parang 18 days nang wala akong vlog. So, pinilit ko mga ka-vloggers, kahit totally napupunan nyo siguro, iba pa yung ano ng mata ko, lumuluha lagi, no? Pero okay lang po yun, para sa inyo to mga ka-vloggers. So, pagka compressor, tandaan ninyo, ayaw bumaba ng suction, or gagalaw-galaw siyang ganun. Kasama na po yung flapper valve nun, no? So, maraming dahilan mga ka-vloggers. Unang-una, kailangan makita nyo sa manifold gauge. At natutuwa rin ako sa ibang mga car owners na nagko-comment na may sarili na silang gamit, sila na yung gumagawa, marunong na sila sa car aircon at pinapanood lang nila lahat ang mga videos ko. Pag may problema sila, susundan nila at nagko-comment sila, nagawa nila sa sarili nila at nakakatawa. Basta ingat lang po kayo ha. Alam niyo naman na yung discharge, lagi ko sinasabi, wag niyong pipitikin yun, high pressure yun. Yun ang napakahalaga. At wag kayong kakalikot ng kahit na ano, habang umaandar ang aircon sa sasakyan. Ha? Ingat po kayo sa mga gustong matuto at gumawa sa sarili nila dahil ilang ulit na daw silang naloloko sa mga pagpapagawa. So, sa ngayon mga ka-vloggers, yan na po muna ang aking vlog. At sana po ay nasa maayos kayong lagay na lahat. Na-miss ko rin mag-vlog. Ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Pagaling na si ka-vlogger. At yung isa naman, parang at yung isang tubo naman mga ka-vloggers, dali. Tao, maingay.